basic na mga kagamitan na ihanda sa pagpanganak ng baboy inahin, tuloy tayo guys. Aside from that, nagbibigay kami ng, ay guys, hindi doble ha. Linawin natin kasi baka malito yung mga dito guys. Tandaan po natin, hindi po kasi lahat ng baboy inahin. So based on my record na tinuro sa akin ng aking technician before. So number 1, chikan ko lang, tila. Mga beginners ito, binili ko dati ito, okay. Kapag ikaw po ay meron pong mga extra or mga damit na hindi na po ginagamit, unused dress, mga unused na mga damit po, saan nga po ba ito gamitin? Ang ginagawa po namin, kapag labas po sa biik, syempre, ayusin natin yung biik, paglabas sa bulban ni Mother Pig, then syempre, ang unang ginagawa natin dyan, ako based na sa aking practices mga ka-farmers, so we have to respect each other. Paglabas sa biik ni Mother Pig while farrowing, kasagsagan panganak, pupunasan kaagad ang ilong, ang baba, gamit ang tila. Kung sakaling wala kayong extra na mga damit na unused, mga ka-farmers, mga beginners, pwede kang bumili. Okay, pwede na eh. Pero take note, the word okay. I bought before okay. Nimpalit ko, nagpalit ko okay. Pero, washing muna sa okay na yun, na tila. And then, pagka-tuyo, syempre, disinfect, huwag kalimutan. Sumunod po, based po sa record ko para sa baboy inahin ng mga anak, Mistral powder. Ang purpose nito sa Mistral powder, based po sa practice namin. Paglabas po sa biik, napunasan ko na yung ilong, yung baba, naalis na po yung mga lamat. Lagyan ng Mistral kagad. I put Mistral, buong katawan ng mga biik. Huwag lang sa mata guys ha. Pakiingatan po na ang mata ng biik hindi malagyan ng Mistral. Okay? So talagang maganda ito guys. Maganda. Iwas lamig sa mga biik mga farmers. Pag may sobra na Mistral, halimbawa, tapos ng farrowing, may sobra, yung sobrang Mistral powder, pwede natin ilagay dito guys. Drying solution ba tawag doon? Nilalagay namin dito yan sa area po ni Mother Pig. Okay? So okay na ako dito. Dito ko lang ilagay. Pasensya na, wala akong extra labador eh. I don't have extra labador. Wala extra nga kuhan. Batya. Sabi ng parang Chinese man to yung niya. Keep sip sir, salamat sa pagtulong sa akin kagabi sir. Okay, sinihan. Hindi mabasa to. Sorry to say honestly kasi hindi po ako marunong magbasa sa iyong mga karakter sa pangalan mo. Pero ganun pa man, you're welcome and syempre 100% sinasabi ko maraming salamat po. Bago ko makaligtaan ng mga maganda at basic na mga kagamitan na ihanda sa pagpanganak ng baboy inahin, tuloy tayo guys. So Mistral, okay na? Mistral, labador. Sa Bisaya kasi labador to eh, batya. Ito, i-present natin kasi alam nyo, ang kaligayahan ko, yung kasiyahan ko, yung makatulong man tayo ng mga basic tips sa mga pangalan. Diba? Maganda guys, Rabi rice po mga ka-farmers. Dito ko nilalagay ang Mistral powder and then yung biik dyan. Okay? Medyo nahihirapan ako. Si Mark daw pangalan niya. Si Mark. Mark, ano sir yung last name? Pasuyo naman sir. Paki lang para ma-ano natin. Okay, proceed na ako ha. So, Mistral batya. Dito natin nilalagay yung powder na Mistral. Pag sila sa biik, lagyan ng powder ang biik. Okay na. So, ang sumunod po, mga ka-farmers, number 4, sinulit. Kuya Dudong, para saan yung sinulit? Sinulit. Iba-iba po tayo, ito i-clarify ko lang. Magkakaiba po tayo ng mga practices o management, sabihin nila natin, pamamahala sa ating mga baboy pagdating sa caring. Pero, sa bagay na mga anak po ang mga baboy na natin, meron kasing kahagresors dyan na hindi na nagbabawas ng haba ng pusod. Which is, we should respect that kind of practice, Sa amin, before ginawa ko yan, okay lang naman. Pwede ka namang magbawas sa haba ng pusod sa biik. Magtira ka lang ng mga 2 inches, 3 to 2 inches, pwede na yan. Huwag lang masyadong 1 inches o half, yung masyadong maiksi. Huwag, kasi hindi maganda mga ka-farmers, mga beginners dyan. Alam nyo ba, sa magkakaiba pong mga pangyayari sa akin pong mga baboy inahin na nagbata po, naranasan ko na hindi ako before, may batch sa farrowing niya na hindi kami nagbawas sa haba ng pusod, okay naman. Pero, based po sa aking naranasan, meron din po kaming mga batch sa ibang baboy namin. Hindi kami nagbawas ng pusod, pero alam mo yung marami na yung mga biik sa lagayan, yung tray o karton o lagayan. Yung sa Tagalog, maglimbod-limbod. Nagpulupot. Magpupuluputan ang mga mahahabang pusod. Ang disadvantage po na akin pong na-discover mga ka-farmers, yung tipong, alam mo yung tiyan ng biik, Yung tiyan ng biik, dyan na tanggal talaga.
naalis po ang pusod. Alam nyo guys, nagkaroon po ng bleeding. Dahil sa ano guys? Dahil sa sobrang pulupot. Kasi alam mo naman ang biik, based sa iyong naranasan dyan, sa may mga baboy inahin. Malikot ang mga biik, nagpupuluputan yung mga, hindi naman lahat ha, yung mga pusod nagpupuluputan. Hila dito, hila doon. Doon nangyari na talagang ang pusod na ano talaga. Mark lang po yan, sir, from Davao del Sur. Mark lang ko yan. Daghang salamat sa pagparating mo sa akin sa iyong problema. Kumusta pong baboy mo dyan, sir? Okay, itutuloy ko muna. Saan na ba ako? Sinulid. Ang sinulid, ginagamit ito sa pagbigkis. Halimbawa, Tali. tali. Mag-iwan ka ng 2 inches na lang. 2 inches, talian mo. And then, ang pagbabawas ng pusod, mag-ingat tayo na hindi madumihan kasi once ma-infect sa bakterya, isa po sa mga cause yan na magkakaroon ng problema ang mga biik. So, sinulid. Pambigkis o pantali sa pagbabawas ng pusod. Sumunod, gunting. O, natay, gunting dire guys. O, gunting. Saan to? Siyempre, pagbabawas ng mahabang sinulid o kaya pusod. Gunting, okay na? Ilaw na ilaw. Yung tinatawag po na brother lamp pa yung tawag doon. By the way, nandun pa. O, mga beginners, kailangan po ang brother lamp o yung, may mga nabibili niyan yung para sa biik na ilaw. Kasi talagang ano yun, nagpo-produce talaga yun ng heat para sa mga biik. Next, batya o lagayan ng biik. O syempre yung sa amin kasi guys, crates lang, yellow crates lang yung nilalagay dyan ng biik. Sumunod, ang banig sa biik guys, pwede tayong gumamit ng mga natural na mga banig like alam mo yung dahon ng saging na kung tawagin sa Cebuano is yung unas. Yung dry na dahon ng saging o kaya mga rice hull, pwede po yun. No? Basta malinis lang. Ayan, mga dagdag additional basic tips about sa ating topic ngayon. Dito tayo sa pagpanganak ng baboy inahin. Sa paglabas po ng, hindi kami guys, I am not sponsored sa babanggitin ko na word, yung localize. Alam ko maraming gumagamit ng ganyan, pero hindi ako gumagamit ng ganyan. Kasi, okay naman siya ng anak. Hindi naman siya lumalagpas ng 120 days. Normally, naranasan ko 118 days, pinakamahabang overdue. Before we end this video, dahil marami sa akin na nagparating ng mensahe, Kuya Dudong, sa totoo lang, baguhan kami talaga sa pag-alaga ng baboy inahin. Ano po ba Kuya Dudong, yung nabanggit mo sa amin, one time sa video mo na may oxytocin ka? Ito kasi guys, itong Oxytocin Genvet Oxin, ang turo ng technician ko, maliit lang to guys na bote, pero meron nitong 100 ml kung hindi ako magkakamali. Meron ito, ang gamit nito, kailan ba gamitin to? Kapag po halimbawa naglabas na ang inahin ng biik, 15 minutes mahigit na wala pa ring sumunod na biik mula sa kanyang tiyan, wala pa ring, o kanya, hindi pa rin nasundan, magturo ka na ng Oxytocin Genvet Oxin. Sa amin itong gamit namin ito. Double check na lang sa bawat bote o bawat medicine o naman yan ang gabay sa paggamit. Dito kasi nakalagay 1 ml to 2 ml ang ituturok sa inahin. Okay? Pampahila po. Tumutulong po ito na ilabas po ang kanyang biik. Hindi lang po yan. Tumutulong din po ito ang Oxytocin Genvet Oxin na yung tinatawag na meltdown. Okay? So, tapos na ito. Sumunod po mga ka-farmers, kapag po lumabas na ang placenta ng baboy inahin. In short, kapag tapos na po siyang nanganak, ang ginagawa po namin, after siya manganak, una, tinuturokan namin siya ng antibacterial na oxytetracycline Sustaline LA. 1 ml per 10 kilos body weight sa baboy. Kung hindi man ito ang oxytetracycline na Sustaline LA antibacterial, ito po ang ginamit namin Enrofloxacin Bactered. 1 ml per 20 kilos body weight. So, kung ano lang po ang meron kaming available na stock. Aside from that, nagbibigay kami ng, ay guys, hindi doble ha. Ginawin natin kasi nakamalito yung mga kababayan natin, mga beginners dyan. Hindi po kapag ito, LA, Sustaline LA, nag-inject kami sa tamang dosage. After nag-inject kami, hindi na po kami nag-inject nitong bacteria. Hindi na po. Bali ito lang. Kung ano lang po ang available namin. Pagkatapos po naming nag-inject ng ganyan, nagbibigay din po kami ng B-complex, no? Vitamin B-complex plus liver extract, Bixan SP, 5 ml lamang mga farmers. Okay na yung Bixan, nabanggit na natin. Siyempre guys, ito mahalaga to para sa mga baguhan. Yung syringe ko po kasi 10 ml po ang ang laman. Ito pong ginagamit. Kabilang po sa ating script ngayon, syringe o syringe. Ayan. Mga beginners, pag inahin po, ito ang dapat natin gamitin. No? Hindi ko po pinapayo, hindi ko po ina-advise na gumamit tayo. Pag inahin ang katurokan natin, hindi po advisable na gagamit tayo ng syringe like 1 ml, 2 ml. Hindi po kasi hindi ubra yun. No? Nasabi ko na po ang syringe po. Ang dagum, the word dagum is
karayom. Needle. So, dito ginagamit ko sa inahin ko. May mga sizes eh. Meron kasi, hindi ko na papakita sa inyo ng lapitan. 1 inch, merong 16G, 17G, 21G, 20G, mga ganon. So, 1 inch. Remember, beginners, ang baboy inahin, makapal po ang taba niyan. Okay? Ulitin ko, ang baboy inahin natin ay, ang baboy inahin po, huwag ka po gumamit beginners ng 1/2 inch kasi may posible na hindi aabot sa laman. Pag vitamins kasi at saka antibiotic po o antibacterial, ay immune intramuscular injection. So, makapal ang taba niya. Do not use karayom na 1/2 inch. Dapat po ang 1 inch. Tapos na? Next. Okay na rin to. Guys, idagdag ko lang ito mga ka-farmers. Meron akong maliit na plier, guys. Panghigpit po. Sa bawat simpleng idea na aking binabahagi sa inyo, makabuluhan to kasi pag takod mo sa karayom, pagkabit mo ng karayom, naranasan ko dati, hindi gaanong mahigpit, pag inji ko, pag ganun ko, naiwan yung karayom, medyo maluwag, kaya gumagamit ako nito. Pagkabit, higpitan, okay? After inject, linisin, disinfect, remove the needle gamit ang plier. Kasi po, pag kamay lang, medyo matigas kaya yan ang reason kung bakit tayo meron ganito. Okay? Tapos na yan. Siyempre guys, meron tayong guantes. Ako gumagamit ako ng guantes Pero minsan nakakaligtaan ko, gloves. Ito, importante rin to guys. Papakita ko lang kasi mga basic lang to guys. Basic needs. No? Ganyan. No? Face mask. Meron din tayong, check natin to kasi hindi ko pa nabuksan to Kahapon ko lang ito na-receive. Maraming salamat po sa nagbigay nito. Yun. Apron apron. Iwan. Salamat po. Okay. Dito guys, tandaan po natin, hindi po kasi lahat ng baboy inahin parihas na swabe magbata. Hindi po ganon. May mga pagkakataon po na ang ating baboy inahin ay kailangan nating gaganunin, kukunin natin yung biik sa looban niya. Kung makikita nyo po base sa aking opinion at karanasan, pag makita mo beginners na ang baboy inahin kasagsagan po ng nanganganak siya, umiiri ang inahin sa pag-iiri niya, kasabay na gumagalaw ang kanyang buntot at walang lumalabas na biik. Ibig pong sabihin yan, ang ibig pong sabihin yan, maaaring may biik na nakabara doon sa looban. Yan pong dahilan na kailangan na po nating kunin. Tutulungan natin yung mother pig. Paano? Pwede kang gumamit ng yung tinatawag na baby oil. Pwede yan. Or dishwashing liquid. Sa amin kasi talagang rescuehan na lang yon. Merong baldi na may tubig na malinis. Hugas kamay, nail cutter, pag mahaba kuko mo, beginner, simple lang to pero helpful to sa inyo. Pag mahaba kuko mo, kailangan pong bawasan yan using nail cutter kasi hindi po pwedeng kahit mag-gloves ka pa, halimbawa, tapos matalas yung kuko, pag mag-gloves ka, pag ganun mo sa bulba ng inahin para tulungan siyang mailabas sa kanyang biik na nakabalabad doon, nakaharang, maaari pong tumagos ang matutulis na kuko natin sa gloves at maaaring magkaroon ng sugat ang looban niya. Simpleng tip pero helpful yan. Itong baldi, tubig, kailangan, yan, yung kuko maiksi na, no? Okay na. Hugas ka. Siyempre maghugas, maglinis tayo ng kamay. Okay? Hugas. Pag malinis na, lagyan mo ng, mapadulas ang ating ditong kamay. Pwedeng dishwashing liquid. Ganun na lang ginawa namin dati guys, no? Or baby oil, basta malambot ang ating skin. So pag ganun mo sa kakapain mo lang, ganun ang gagawin natin. Tutulungan natin. Hindi po sa lahat ng mga biik, ganun ang gagawin natin. Okay? Case to case basis lang. Kapag kinakailangan pong tulungan ang inahin sa pagpalabas sa kanyang mga biik. Gawin mo lang yan, ang tip na yan, kapag umiiri siya, kasabay ang gumagalaw na buntot, gumagalaw-galaw, na walang biik mo lumalabas. Ibig sabihin, may nakabara talaga o suhi. Pero mostly, nakabalagbag talaga. Kailangan mong tulungan siya. Yan po ang tip ko para sa mga beginners. Sumunod po, the last but not the least, pagdating po sa salitang binat mga ka-farmers. Karamihan po sa mga nag-message sa akin privately, Kuya Dudong, meron kaming baboy inahin. Kailan po namin safe paliguan sila after farrowing or after nanganak. Alam nyo, based po sa aking pong practice, ang iba ginagawa, 3 days after nanganak, pwede na po nila paliguan. Pero sa akin, 5 to 7 days after farrowing, 5 to 7 days after nanganak, yan ang time na pinapaliguan ko ang aking mga baboy inahin. Kung, conditional, kung wala silang lagnat. Kasi merong mga baboy inahin minsan na kahit na umabot na ng 1 week after farrowing, nagkaroon na sila ng lagnat, huwag pa rin paliguan. Sana po may napulot kayo ng munting kaalaman sa aking mga simpleng tip
na hinahandog ko sa mga beginners. Alam ko na maraming mga expert dyan. Alam ko po na maraming mga bihasa dyan. Sobrang tagal na sa pag-alaga ng baboy. Mabuhay po kayo mga kababayan. Mga boss, mga ma'am, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Bye-bye and see you next time.